Okay, salamat sa awit. Ngayon pong umaga, tayo po'y magbubuklat sa ating Biblia. Katulad sa nakalipas natin, tayo ay nasa buhay ni Abraham. At meron pa tayong isang aral patungkol sa buhay niya. Ngayong umaga, Hebrews chapter 11, sa verse number 17. Babasahin natin 17, 18, saka 19. Tayo po ay sandaling tumayo at ating basahin. Ang ating lugar po ay Hebrews chapter 11 sa verse number 17. Basahin natin, tatlong talata. Okay? Ito po ang sinasabi sa verse 17. By faith Abraham, when he was tried, offered up Isaac, and he that had received the promises offered up his only begotten son, of whom it was said that in Isaac shall thy seed be called, accounting that God was able to raise him up even from the dead, from whence also he received him in a figure. Our title is Abraham's Unquestioning Obedience. Ang ating pong theme this year ay faith, and we are looking at chapter 11 of the book of Hebrews to talk about the different faith of people. At ito po itong mga kwento na to hopefully makapag-inspire sa atin na maging kagaya nila sa pananampalataya. So tayo po ay tumungo at pumikit. Tayo po ay manalangin. Panginoon, aming Diyos, kami po ay nagpapasalamat sa iyong salita na iningatan upang kami sa aming henerasyon, ito po ay mapasa amin, maaral, mabasa, at ito po ay makapagbigay sa amin ng pag-asa sa aming buhay. Buhay na walang hanggan at sa araw-araw namin na mga pagsubok na kinakaharap. We pray that you will increase our faith. Sapagkat ito naman, Panginoon, ang bagay lamang na nakaka-please sa iyo, ang aming pananampalataya. Kaya turuan mo kami, gamitin mo po ang buhay ni Abraham upang makita namin ang paraan ng pagsunod. Kahit minsan hindi namin naunawaan at hindi namin maipaliwanag, kami po ay sumusunod sa iyo sapagkat naniniwala kami sa aming Diyos. Ikaw ay Diyos na buhay at ikaw ay hindi nagkakamali. So, Panginoon, bless the message, and this we ask and pray in Christ's name. Amen. Salamat po. You may be seated. Gusto ko simulan ng ating pag-aaral sa quote na sinabi ni Warren Wiersbe. Si Warren Wiersbe ay isang theologian at ito ang sinabi niya na narinig natin many times over and over. Sabi niya, a faith that cannot be tested cannot be trusted. Ang ating faith dapat sinusubok upang mapagtiwalaan natin. For instance, pag bumili kayo ng bumbilya, pag bumili kayo ng bumbilya ng ilaw, itetest nyo muna para may tiwala kayo na ito ay pwede nyo bilhin sapagkat ito ay gumagana. So, ganun din ang pananampalataya. Ang gusto ng Diyos na subukin ng ating pananampalataya. Kasi dyan lang natin malalaman that you can trust that faith. Di ba? Pag ikaw ba magpapacheck up sa doktor, gusto mo ba yung first year sa medical school? Siyempre hindi. Gusto mo nakapasa na sa board exam, sa kanilang may fellow pa yan, may mga sari-sari. Di ba? Pag ikaw ba nagpa-drive, gusto mo yung may student permit, wala pa. You want somebody tested because you know that you can trust them. Ganon din ang pananampalataya. Now, sa chapter 11, verses 8 to 10, last time na pinag-aralan natin si Abraham, pinakita niyo yung kanyang pananampalataya kasi siya ay sumunod. Sabi ng Panginoon, Abraham, pumunta ka sa lugar na ituturo ko sa iyo. At walang dalawang isip, si Abraham ay sumunod kahit na hindi niya alam kung anong meron doon sa promised land.
Eh kung mga cannibals ang tao doon, kung mga terrorists ang tao doon, iniwan niya ang kanyang pamilya, iniwan niya ang kanyang mga kaibigan, iniwan niya ang kanyang kayamanan sa Ur de Chaldees. And he went on a journey, simply trusting God. Yun ang faith. Yun ang faith. Now, last time, nakita natin yung faith na yan. Sabi ng Panginoon, pagpapalain kita, bibigyan kita ng maraming anak. Ang lahi mo ay pagpapalain ko, kaya bibigyan kita ng anak at sa magitan niya, ang lahi mo ay aking pagpapalain. Yan yung Israel ngayon. Now, yun yung verses 8 to 10. Now, iniskip ko muna yung 11 to 16 kasi yun din naman ang sinasabi, no? May konting paliwanag patungkol sa faith na ang maraming tao na nagtiwala sa Diyos, hindi nila nakita yung mga bagay na kanilang pinaniwalaan, namatay na lang sila, hindi nila nakita. So, tatawid tayo ng verse 17. At dito sa 17, pinakita ni Abraham ang kanyang panampalataya kasi ibinigay, sabi ng Panginoon, ialay mo ang iyong anak. Ialay mo sa altar. In other words, patayin mo yung iyong anak at ihandog mo sa akin. Now, medyo mahirap yun. Kung kayo ay may anak, alam nyo, mahirap gawin yan. Pero nakinig si Abraham at yun ay kanyang ginawa. Binigilan nga lang siya ng Diyos. No? Pero yung pananampalataya ni Abraham ay pananampalataya na hindi question ang Panginoon sa kanyang pinagagawa. Now, ang obedience kasi, parating galing yan sa faith. Obedience comes from faith in God. Pag wala kang faith sa Diyos, mahihirapan tayong sumunod. Kaya lang tayo sumusunod, kasi alam natin Di ba? Now, mas matibay ang ating panampalataya, mas marami tayong susundin. Kaya kung ikaw ay faithful sa Panginoon, mas malamang matibay ang faith mo. Kasi ginagawa mo yung mga bagay dyan, sabi ng Panginoon, without question. So, faith ang kailangan natin, no? Now, bakit maraming tao ang hindi sumusunod sa Diyos? Maraming dahilan. Una, rebellion. Ay, naniniwala sa Diyos. Kayo na lang magsimba. Naniniwala. Okay, fine. If you want, okay, fine. Yung iba naman, ignorant. Hindi nila alam na dapat pala magsimba tayo. Kasi ang Diyos dapat sinasamba. Dapat sinasamba. So, dapat magsimba. Iba naman, hindi sumusunod kasi it does not make sense. Ibig mo sabihin, magbibigay ka tapos hindi ka pagkukulangin ng Diyos, nagbigay ka nga Parang hindi ka magkukulang, kabibigay mo lang. You see, yun yung faith na sometimes it doesn't make sense. Yun yung kay Abraham. Si Abraham, ang sabi ng Panginoon, ihandog mo ang iyong anak sa altar. Na maaaring sabi ni Abraham, Panginoon, ba't ko ihandog? Siya yung pangako na binigay mo sa akin, tapos ibibigay ko sa altar. So may mga bagay sa Panginoon na hindi natin lubos na iintindihan. At ang sukat ng pananampalataya, mga kapatid, ay kung gagawin mo yung sinabi ng Diyos sa'yo. It doesn't make sense. I know, it doesn't make sense. Pero yun ang sinabi niya Okay, tatlong bagay. Number one, faith recognizes that God sometimes tests us. Ang pananampalataya minsan, kasama dyan sa pananampalataya, yung ikaw ay susubukin ng Diyos. Ngayon, ang Diyos, hindi naman ang Diyos nilalayon. Okay, tantiyan nyo God never intended to kill Isaac. Hindi nilayo ng Diyos na si Isaac ay ilagay sa altar para saksakin talaga. Sinabi lang niya yan para subukin ang kanyang lingkod. Ang Panginoon na hindi naniniwala na dapat, di ba sa Old Testament, may mga hari, si Manase, etc. Sila ay nag-aalay ng kanilang anak sa altar. At inaalay nila sa Diyos-Diyosan. Ang Panginoon sabi sa mga Hudyo, huwag niyong gagawin yan. And yet, parang pinagagawa ng Diyos yung sabi niya, huwag niyong gagawin. See, sometimes susubukin ka man ng Diyos. Minsan nga, ang pagsubok ng Diyos, nandiyan sa init ng araw Ay, mainit, huwag tayo magsimba. May live stream naman. Di ba?
Maraming pagsubok. Minsan, ito si Isaac, inihandog ni Abraham. Now, tingnan verse 17. By faith Abraham, when he was tried, nung siya ay sinubok. Now, yung word na tried ay, in other words, testing, tinest siya. Ngayon, again, hindi ang Diyos naniniwala na ang bata dapat ihandog mo sa akin. Ako ang Diyos. At ihandog nyo ang inyong mga anak sa akin kung mahal nyo ako. Again, hindi ng Diyos inutos yan. And kaya nga, winasak ng Diyos ang lahi ng Canaanites kasi yun ang kanilang tradisyon. Yun ang kanilang ginagawa. Sila'y naghahandog ng mga sanggol. Ayaw ng Diyos yun. Pinatay ng Diyos ang mga Canaanites. Ang Diyos mismo, hindi siya niniwala dyan. Now, balik tayo sa pinanggalingan na kwento. Punta tayo sa Genesis 22, verses 1 and 2. Okay, gusto ipakita sa inyo kung saan galing yan. Ito, verse 1. And it came to pass after this thing that God did tempt Abraham and said unto him, Abraham! And he said, Behold, here am I. And he said, Take now thy son, thine only son Isaac, whom thou lovest, and get thee into the land of Moriah, and offer him there for a burnt sacrifice. Nakita niyo yan? Sabi ng Panginoon, sabi diyan sa verse, God did tempt Abraham. Ibig sabihin, ang Diyos tinetesting ang kanyang anak at lingkod na si Abraham. Ibig sabihin, ine-examine. Hindi ito tinutokso para magkasala. Hindi ang Diyos nagtutukso sa tao para magkasala. Yun ay salita na kamag-anak nung salitang testing. So, at sabi sa talata, that God did tempt Abraham. Okay? So, ito ay isang pagsubok kay Abraham. Ngayon, ay ito ang tanong mahal ba talaga ako ni Abraham? O mas mahal niya ang kanyang anak na si Isaac? Ako ba talagang una sa buhay niya? Kasi alam ng Panginoon na mahal ni Abraham ang kanyang anak na si Isaac. Hindi ba nakita sa verse 2? Sabi niya, Take thy son, thy only son Isaac, whom thou lovest. Parang medyo inaano na pa na, mahal mo yung iyong anak, ihandog mo siya sa akin. So, tinetesting ng Panginoon kung gaano ni Abraham kamahal ang Panginoon. And hindi ba mga kapatid minsan, susubukin ka ng Diyos? Mahal mo ba talaga ang Diyos? Tama ko, mahal ka ang Diyos. Sige, bukas, huwag kang malilate. Well, Panginoon, teka na, di ba? Or maraming klaseng pagsubok. Marami. Pero ang Panginoon, ang ating pananampalataya ay susubukin. Marami. Alam ng Diyos kung anong mahal mo Yun minsan yung kukunin sa iyo ng Diyos Teka, mahal kaya ako dito? Teka, tingnan ko nga, anak, ibigay mo nga sa akin itong bagay na to. Pero a lot of times, yung pananampalataya kasi, sinusubok tayo ng Diyos. Now, sinusubok tayo ng Panginoon upang malaman natin yung alam ng Diyos. Okay, makinig kayo ha. Hindi si Abraham sinubok ng Diyos para malaman ng Diyos. Kung hindi, para malaman natin, listen, alam na ng Diyos kung mahal mo siya o hindi. Alam na ng Diyos kung magsisimba ka o hindi. Alam na ng Diyos kung magbibigay ka, maglilingkod ka. Alam niya ng Diyos kung babalik ka mamayang hapon. Di ba alam na ng Diyos yan? Bakit tayo sinusubok? Para malaman natin. Kasi tayong hindi alam Sabi mo, mahal ko ang Panginoon. Oh, really? Talaga? Teka, susubukin kita para malaman mo ang sinasabi mo hindi totoo. Or totoo. O, di ba? Now, tingnan po natin sa 1 Peter 1:7. Tayo, 1 Peter 1:7. Talagang ang pananampalataya parating sinusubok ng Diyos. Kaya tayong lahat na narito, susubukin talaga tayo. Look at verse number 7. The trial of your faith being much more precious than gold and silver perisheth, though it be tried with fire, might be found unto the praise and honor and glory at the appearing of Jesus Christ. Now, sometimes, ang ating panampalataya ilalagay ng Diyos sa trial.
Susubukin tayo. Titingnan ng Panginoon kung ano ang kung totoo ang ating pananampalataya. Para malaman natin kung totoo nga. Kasi alam mo, no doubt, marami sa atin magsabi, mahal mo ba ang Panginoon? Mahal ko ang Panginoon. Pero hanggang saan ang pag-ibig na yan? Alam mo, the more you love God, the more God can use you eh. But you think you really love God? So ngayon, susubukin tayo ng Panginoon. Now, minsan, ang trial na ito, meron ng Panginoong bagay na hingiin sa'yo ng Panginoon isang bagay na mahalaga sa buhay mo. Ganoon ang Panginoon. Now, again, sabi natin, di ba alam na nga ng Panginoon eh, kung anong gagawin ko, di ba? O, alam niya kung papasa ka o babagsak ka sa pagsubok na binigay sa'yo. Pero susubukin ka pa rin. Again, upang malaman natin, it is for our benefit. Alam na ng Diyos kung ano, pero para malaman natin. Now, tinusubok tayo ng Panginoon upang mapatunayan ang ating pag-ibig at pananampalataya. Alam nyo kasi, ang pag-ibig nagiging tunay pagkatapos mong subukin. Isipin nyo yung sa inyong buhay. Paano nyo nalaman na mahal kayo ng mga anak nyo? Di ba may dumating yung pagkakataon na kung ano pa man sa buhay nyo na napatunayan nyo, mahal kayo nila. Pwede mo sabihin yun eh. Sa asawa mo, sa mga anak mo, sa Panginoon. Pero ang isang bagay nagiging totoo pagkatapos masubok yan. Katulad yung hindi ba yung mga nagbo-board exam? Pero sabihin ng mga nagbo-board exam, alam ko na yan, ba't ako susubukin? Alam ko naman ang sagot dyan eh. Ipasa mo muna yung exam. Pero yung mga doktor may exam din, di ba? Alam sabihin ng doktor, marunong man ako mag-opera. Graduate ako sa nag-aral ako niyan. Alam ko yung mga libro. Marunong ako. Oo nga, hindi totoo yung alam mo. Kailangan patunayan mo para maging totoo. Di ba, kailan ka naging at tayo, may tayong mga education tayo sa Bible School. Kailan ka naging licensed practical teacher? Tama. Tama ba yan? Licensed professional teacher. Kailan ka naging LPT? Pagkatapos makapasa ng board exam. Hindi ka LPT before the exam. It is after the exam, after you were tested, na napatunayan na ikaw ay marunong. Hindi naman ibig sabihin, hindi ka bumagsak, hindi ka marunong. Pero napapatunayan after the exam. So exam muna. Ganon din ang Panginoon. Kung wala yung pagsubok, hindi natin talaga pwedeng sabihin, mahal ko ang Panginoon eh. Ang tanong dyan, napasa mo ba yung pagsubok? Kasi madaling sabihin ang pag-ibig. Pero patunayan natin yung pag-ibig natin sa Diyos. Diba? Sabi ko sa inyo, uminit lang mahal ko ang Panginoon, ay mainit at saka na ako sisimba. Araw lang yan eh. So, kaya may mga pagsubok. Yung pag-ibig na hindi nasubukan ay hindi tunay na pag-ibig. Kailangan subukin muna. Now, isang araw, maaaring ang Panginoon ay hingiin sa atin yung mga bagay na subukin tayo. O anak, ibigay mo nga sa akin ito. It could be a career. It could be a relationship. It could be a friend. It can be a dream that you have. Alam mo, may mga pangarap tayo. Siguro hindi gusto ng Diyos. Ang gusto ng Panginoon, halimbawa lang, gusto ng Panginoon, ikaw ay mag full-time sa ministry. Pero ang pangarap mo, hindi, ang gusto ko ganito. Ganyan din ako nung araw. Kaya gusto ko ganito sa buhay ko. Pero tinawag ako eh. Diba? So, may mga ganyan. Hindi lahat ng may mga bagay na minsan hingiin sa atin ng Panginoon. Para subukin ang ating pananampalataya. Lahat tayo kasi, I believe in God. Oh, really? You believe in God? Subukan natin. So, may pagsubok. Di ba? Alam nyo, maraming Kristiyano ang pinersecute. And they had to give up their family. Tignan nyo yun, ha? Yung mga Muslim na naging Christian, yung mga Jew na naging Christian, ay sinuko ang kanilang pamilya. Kasi sa kanilang religion, pag ikaw ay Jew, nakakilala ka kay Kristo, ay labas ka ng pamilya. Hindi ka na part ng family, lalo kung Muslim. Pag kay Muslim, nakilala ka kay Kristo, anong gagawin sa'yo? Papatayin ka pa. Yan ang ginagawa. Mapalad yung hindi napatay. Kaya sila nagtatago. Pag Muslim na save, punta sa ibang lugar. Kasi nga, ganon. You see, may mga, isipin mo yan, kung ikaw ay nasa ibang religion, tatanggapin mo ba si Kristo? Papatayin ka ng mga tao eh. Doon mapapatunayan.
And so ang ating panampalataya, kailangan nating ma-recognize that sometimes God will put it to a test para malaman natin na totoo ang pananampalataya na iyan. Gusto kasi ng Panginoon maging, alam mo, kukunin yung bagay sa iyo na importante. Kasi gusto ng Panginoon malaman na siya ang priority ng buhay natin. Ay, hindi ang priority natin kung ano-ano. Hindi ang priority natin ay ang Panginoon. And so, God will test us to give us an opportunity to prove na ang Panginoon, ikaw ang aking mahal. Okay? So, sometimes ang panampalataya, sinusubok at yun yung nangyari kay Abraham. Pangalawa, ang pananampalataya ay sumusunod sa Diyos kahit hindi niya naiintindihan. Maraming pagkakataon sa buhay ng Kristiyano, hindi mo naiintindihan, pero bakit gagawin mo? Kasi sinabi ng Diyos Tingnan nung COVID, hindi kami tumigil, ang simbahan na to hindi nagsara. Dumating yung mga pulis, kausap ko taga dyan sa loob. Sabi ko, sir, kami, okay naman kami. Wala, kami, okay kami. Minsan, hindi mo, bakit, yung iba, ako naman, parang naiintindihan ko, parang, ang naiintindihan ko, hindi ang simbahan para sa kalusugan. Hindi ako nagkikater sa kalusugan ng mga tao. Ako nagkikater sa kaluluwa ng mga tao para matuto. So, kung may COVID, bahala kayo. Pero sa ako, kaluluwa. Hindi pa ako nagka-COVID Sa pagkakalam ko, pa nagka-COVID. Pero ang panampalataya ay sumusunod kahit hindi naintindihan. Now, si Abraham ay willing ialay ang kanyang kaisa-isang anak sapagkat hiningi ng Diyos. Now, it was very difficult on the part of Abraham. Kasi sa verse 17 sa ating text, chapter 11, verse 17, sabi, by faith Abraham, when he was tried, offered up Isaac, and he that had received the promises offered up his only begotten son. Now, bakit mahirap kay Abraham? Una, si Isaac yung anak na pinagbigyan siya yung pangakong anak. Bibigyan kita ng anak na kung saan ang iyong lahi ay pagpapalain ko. Now, hindi mo maintindihan, okay, Panginoon, sige, naniniwala ko sa iyo, bibigyan mo ng anak kung saan dadami ang aking lahi. Yang anak na yan, isang araw sabi na ba, yung anak na yan, ialay mo para patayin. Para mahirap maintindihan yun. Kasi, Panginoon, akala ko, sabi mo, pagpapalain mo ako ng anak, o binigyan mo ako ng anak, bakit ko iaalay? Now, yung word na received, tanyo po ang verse 17, that he had received. Yung anak na iyong ni-receive, yun ay isang word na pag in-explore mo, ang ibig sabihin, yung anak na iyong means to assume responsibility. So in other words, ito yung anak na aalagaan mo. You will assume responsibility sa bata na iyan. You are supposed to care for Isaac. But now, God is saying, yung bata na aalagaan mo, you are responsible to care. Now, give him up as a sacrifice. Again, mahirap maintindihan yun. At ang Diyos minsan mahirap talaga maintindihan. Bakit? Kasi si Isaac, by the way, hindi lang may anak pa si Abraham na ang pangalan ay Ishmael. At ganito sabi ng Panginoon, ialay mo ang iyong kaisa-isang anak. Now, si Isaac lang ba ang anak? Hindi. Meron pang isang anak, si Ishmael. Si Ishmael ay anak ni Abraham, pero hindi siya anak ni Sarah. Ang mahalaga yung anak ni Sarah ang pagpapalain ko. Hindi anak ni Hagar. Si Ishmael yun. Hindi, at by the way, si Ishmael, dun galing ang mga Arabs. Pero si Isaac, dun galing ang mga Jew. Kaya lahat silang dalawa, ang Muslim, ang Hudyo at ang Kristiyano, lahat kumikilala kay Abraham. Kaya lang nagkahiwa-hiwalay Okay? Now, paano yun? The only son. Oo nga, pero sa ito, yung anak na pinangako ng Diyos na ibibigay ko sa iyo. Ito yung marami kang magiging anak sa batang iyan. Kasi taalala nyo, nung isinilang si Ishmael,
Naglaya si Hagar kasi nagkaaway si Sarah at saka si Hagar. Pinalaya si Hagar, tapos mamamatay na rin si Ishmael. Sabi ng Panginoon, hayaan mo, Hagar, pagpapalain ko pa rin ang batang yan. Yun, naging Arabs. Magagaling naman talaga mga Arabs, magagaling sila sa architecture, etc., etc. Magagaling sila. So, pinagpala din ng Panginoon. Kaya lang, bakit mahirap unawain na ihandog ni Abraham ang kanyang anak? Itong dahilan. Una, number one, kung meron kayong anak, madali bang maghandog ng anak? Mamamatay siya eh. Ikaw pati yung sasaksak. Madali ba yon? Una, kung meron kang anak, hindi mo ihahandog para mamatay. Pangalawa, siya lang naman ang anak eh. But meron ba siyang ibang, siya lang yung anak. Wala namang iba eh. Buti kung dalawa yung anak. O sige, Panginoon, itong isang anak, ito na lang dito ang pangako, dadami. Itong isa, iahandog ko. Hindi, isa lang ang anak. Pangatlo, itong anak ay dumating in a miraculous way. Miraculous yung anak. Kahit na, listen, ang nanay na si Sarah nanganak at the age of 90. Kailan kayo nakakinig ng 90 years old na nanganak? Walang ganun eh. Ibig mo sabihin, Panginoon, yung aking anak, ang tagal kong hinintay, pinag-pray, binigay mo sa amin, tas ngayon, iaalay ko para mamatay. It's hard to understand, but that is faith. Faith is, minsan, ginagawa mo kahit hindi mo naintindihan. Ganun ang faith eh. Bakit tayo, di ba? Bakit tayo maglilingkod sa Panginoon? Bakit tayo magbibigay? Bakit tayo sasamba? Lahat yan ay, minsan, bakit tayo magsasamba? Kung tayo ay, di ba? Bakit tayo magmimisyon sa Vietnam? Bakit pupunta tayo sa China magmimissionary? Kung tayo makulong at tayo mapatay, ganun yun eh. Kung tinawag ka ng Panginoon, gawin mo kahit hindi mo maintindihan. Kasi yun ang faith. Okay? So, si Isaac talaga ang susi sa katuparan ng pangako ng Diyos kay Abraham. Hindi si Ishmael, hindi kung sino pa man. So may conflict. Ito kung bakit mahirap manawa. May conflict. Kasi hindi ito pag-ita ng mas mahal ko ba ang Diyos o mas mahal ko si Isaac. Kasi iahandog ko si Isaac. Mahal ko si Isaac eh. Hindi pa ito pag-ibig sa Diyos at pag-ibig sa anak. Hindi. Ang conflict po ay yung pangako ng Diyos laban sa inuutos sa akin ng Diyos. It is between God's promise and God's command. Kasi ang pangako ng Diyos, si Isaac, ang anak na aking pagpapalain. Yun ang pangako, nangyari yun. Pero ang utos, ihandog mo yung anak na yan sa aking altar. Kung mahal mo ako. You see, it's not between the love of Abraham sa Diyos o kaya kay Isaac. Hindi. Ito'y conflict between God's promise and God's love. Ito sabi ni John Chrysostom, ito'y early church fathers, ito'y mga Kristiyano after ni Paul. Si Paul namatay. Ito sinabi niya eh. Ito ang issue. The things of God seem to fight the things of God. And faith fought with faith and God's command with God's promises. Alam mo, ang conflict natin, mga kapatid, usually between God and our desire. Sabi ng Panginoon, isuko mo yan, okay? Panginoon, mahal ko itong tao na to hindi ko anak yan. Sabi ng Panginoon, isuko mo yan. So it's sometimes ang ating testing between anong gusto ng Panginoon at anong gusto ko. Itong kay Abraham, hindi. Parehas gusto ng Diyos ito. Nagbangga. So paano yun? Nagbabangga yung pangako na natupad sa inuutos ng Diyos sa akin. Okay? So it's not, sinong mas mahal mo, Abraham? Ako ba o si Isaac? Hindi na. Ang conflict, Panginoon, salamat sapagkat ang iyong pangako ay natupad. Tapos ngayon, parang binabali ng Diyos ang pangako niya. Kasi sabi niya, ialay sa altar si Abraham. Now, ang Panginoon, tayo ay
tayo ay pinapagawa ng Panginoon, minsan hindi nga natin maintindihan. Nabuksan natin sa Proverbs 3:5. Tingnan sa Proverbs 3:5. Anong sabi sa 3:5? Trust in the Lord with all thine heart, and lean not to thine own understanding. In all thy ways acknowledge Him, and He shall direct thy path. Sabi niya, trust in the Lord with all thine heart. Lean not unto thine own understanding. Huwag kang magtiwala sa naiintindihan mo. Kasi yung naiintindihan mo, higit pa dyan naiintindihan ng Diyos at nakikita ng Diyos ang iyong kinabukasan. Hindi mo nakikita eh. Tama yan ha? Magtiwala ka sa Diyos kahit di mo naintindihan. Huwag kang magtiwala sa naiintindihan mo. Okay, tingnan natin sa Isaiah 55 verse 8 saka 9. Tingnan itong Isaiah 55 verse 8. My thoughts are not your thoughts, neither are your ways my ways, saith the Lord. For as the heavens are higher than the earth, so are my ways higher than your ways, and my thoughts than your thoughts. Ibig sabihin, ang ating iniisip, mas higit ang iniisip ng Diyos, hindi natin maintindihan. Kumbaga daw sa taas ng langit, ganon din naman ang kanyang iniisip sa iniisip natin. Magtiwala tayo sa Diyos kahit hindi natin naiintindihan. Now, sino ako para tanungin ang Diyos, Panginoon, bakit ko gagawin yan? Sino tayo to question God? I mean, tayo bang lumikha ng mundo? Tayo ba nakakaalam ng bukas? Alam niyo, alam ng Diyos kung mangyayari bukas eh. Alam. I mean, wala namang hindi niya alam eh. So, ang trabaho natin, hindi tanungin ang Diyos, hindi subukin ang Diyos kung tama siya. Ang trabaho ng Kristiyano ay sumunod. Hindi, kahit di mo naintindihan. Yung paggawa ng tama, gawin mo kahit di mo naintindihan. Kasi tama yun eh. So, yung gano'n, paano kung ginawa ko yung tama, mapapahamak ako, matatanggal ako sa trabaho, gawin mo yung tama. Kasi yun yung tama eh. Don't you think God can give you another job better than your present? Alam mo, paano dyan yung faith eh? Naniniwala ka ba sa Diyos? Gano'n ba kalaki ang Diyos na pinaniniwalaan mo? Ako kasi ang Diyos ko malaki. Sa aking Diyos, walang imposible. Baka sa inyong Diyos may mga bagay na hindi niya kaya. Hindi, kaya ng Diyos lahat. Okay, magwakas tayo number 3. Number 3, faith trusts God to work out all the details. Okay? Na una, ang pananampalataya, susubukin yan. Pangalawa, ang pananampalataya sumusunod kahit hindi naiintindihan. Pangatlo, ang pananampalataya ay nagtitiwala na kaya ng Panginoon plantsahin lahat ng gusot. God can make it happen. Okay, basta makinig ka lang, kaya ng Diyos lahat ng detalye kung paano mangyayari ang detalye na yan. At si Abraham, ito ang reasoning ni Abraham. Okay, kapag si Isaac ay aking sinaksak, ibabalik ng Diyos ang kanyang buhay. Kasi walang iba eh. Kailangan ibalik ng Diyos ang buhay niya. Now, siya ay naglalakad, di Genesis 22 verse 4, naglalakad ngayon, naglalakad si Abraham at si Isaac. 3 araw naglalakad papunta sa bundok ng Moriah. Okay? Pagdating niyan sa verse, tingnan natin sa tingnan na lang po natin sa verse 19, Hebrews 11:19. Hebrews 11:19. Accounting that God was able to raise him up even from the dead. Now, naniniwala si Abraham na kaya ng Diyos pagkatapos niyang saksakin si Isaac. Patay na si Isaac. Kaya ng Diyos ibalik yung buhay niya. Now, listen, wala pang nangyayari na resurrection sa Bible. Wala pa si Lazaro, matagal pa si Lazaro. Wala pang nangyayari na ito. Pero ang logic ni Abraham, si Isaac ang pangako na binigay ng Diyos. Wala naman siyang ibang anak, wala naman siyang asawa. Paano dadami ang aking lahi sa pamagitan ni Isaac kung papatayin ko siya? Okay, ganito mangyayari dyan. Sasaksakin ko ang aking anak, and then God will raise him up again.
Now, yun yung kanyang faith. Matindi yung faith na yan sapagkat wala pang nangyari na ganyan ever. So sabi niya, kung siya'y mamamatay, wala pa naman ako anak. God must have the power to raise him from the dead. Again, wala yung historical precedent. Wala pang nangyari na ganyan. Pero yung faith ni Abraham, Panginoon, ikaw ang bahala. Basta gagawin ko yung sinabi mo at walang problema. Now, alam mo nangyari dyan, inayos talaga ng Panginoon kasi later on, nung inandog ni Abraham ang kanyang anak, merong isang ram na sabi na ba na, wag mong sasak. Nakaumang na siya nakaganyan na siya Sabi ng Panginoon, sabi ng anghel, Abraham, sabi niya, wag mong saktan ng bata, nakita mo yung ram, kunin mo, siyang iyong ihandog. Yun ang nangyari. Si Isaac is a figure of Jesus Christ. Ito ang maganda dito. Para makita natin. Alam niyo po, itong si Isaac, larawan ni Jesus Christ. Tingnan niyo po ha. Ang kanyang kapanganakan ay prophesied. Prophesied, merong batang isisilang. Yan ay nangyari kay Isaac at kay Jesus Christ. Pangalawa, yung kanyang kapanganakan ay miraculous. Si Isaac, ang nanay niya ay 19 nanganak. Si Virgin Mary ay virgin when Christ was born. Ang pangalan ni Isaac ay binigay ng Diyos sa Genesis. Ang pangalan ni Jesus Christ ay sinabi ng anghel kay Maria. Kaya, si Isaac ay mahal na mahal ng kanyang ama. Genesis 22:6. Si Jesus Christ, for God so loved the world, He gave His only begotten Son. Si Isaac, inihandog, kaisa-isang anak inihandog. Si Jesus Christ, kaisa-isang anak na inihandog. Parehas silang obedient. Nung inihandog, walang problema, nakinig sila. O sige, okay, walang problema. And then parehas silang may binuhat na kahoy. Si Isaac nagbuhat ng kahoy. Alam niyo kung anong larawan yung kahoy? Humanity. At si Jesus Christ may binitbit na cross, na kahoy. Yan ay nagpapakita na itong si Isaac is a prefigure of the coming of Jesus Christ. Yan ay nasa Bible, yan ang plano ng Diyos Naglalakbay si Abraham, nag-akyat ng Moriah 3 araw. As far as Abraham was concerned, patay na si Isaac. Kasi as good as dead. Pagdating doon, iaalay ko na Si Jesus Christ, 3 araw na patay. Bago siya nabuhay. Si Isaac, kumbaga, patay na siya Pero after 3 days, in a figure, nabuhay siya kasi hindi siya namatay. So nakita natin na itong offering na ito ay larawan ng Panginoong Hesus. Nung pagbabasa natin sa Genesis, sabi ni Isaac sa tatay niya, sabi niya, Tay, where is the lamb? Maghahandog tayo, nasan yung handog? Wala tayong dalang ihahandog. Ito sabi ni Abraham, Son, God will provide Himself a lamb. Okay, naglalakad. Pagdating sa bundok ng Moriah, ang ginawa ni Abraham, itinali si Isaac. Obviously, ihandog siya. Now, listen, si Isaac ay malaki na. Siguro 17 to 20, sabi nila. Hindi siya nag-resist. Si Jesus Christ, nung pinako, hindi rin siya nag-resist. Ang sabi ng Panginoon, no man take my life, I lay it down myself. Sabi ng mga, di ba sabi ng mga tao, sabi niya, He saved others, Himself He could not save. Hindi kaya ng Diyos iligtas ang kanyang sarili, kundi ayaw niyang iligtas ang kanyang sarili sapagkat siya ang magbabayad ng ating kasalanan. And so, ang ating Panginoon, nung siya'y pinako, ang anghel na nagsabi, lay not thine hand. At merong ram na dumating, alam niyo sabi sa Bible, yung ram, ay yung kanyang sungay ay napunta sa mga tinik, na trap sa mga tinik. Kaya hindi siya makatakas, kasi gumaganon siya, hindi makatakas. Kinuha yung ram, inihandog. Si Jesus Christ nagsuot ng koronang tinik. Ito lang po ang difference. Si Isaac nakalaya, kasi merong ram.
Si Jesus Christ ay hindi. Kasi siya mismo yung sacrifice. Kay Isaac, ihandog si Isaac, larawan ni Jesus Christ, pero hindi natuloy. Hindi siya namatay. Si Kristo namatay, tayo ang hindi namatay. Tayo ang nakalaya. At si Kristo ang napahamak, siya ay namatay. Kaya nga dito sa pangyayari na ito, si Abraham, hindi niya naintindihan yung detalye, pero alam lang niya, Panginoon, kung ihahandog ko ang aking anak, you have to give his life back to him because he is the son of promise that you provided na sinabi mo sa akin. Kaya mga kapatid, ang pananampalataya ay ganyan. Minsan, sasabihin ng Panginoon, ikaw ay gawin mo to. Hindi mo maintindihan, pero gawin mo. Kasi yun yung pananampalataya. Minsan, isipin nyo mag-witness ka. Sabi naman ako'y magliligtas. Sabi naman, itong mga tao hindi maliligtas. Sa tigas ng puso ng mga taong ito, ba't ko ito pupuntahan? Ba't ko ito kakausapin? Ba't ko ito wiwitnessan? Kasi may pangako ang Diyos eh. God can break any hearts. Any heart na patigas na puso. Ano man ang pinagagawa ng Panginoon, tayo mga kapatid, ang ating response ay faith. Gawin natin yung pinagagawa sapagkat yun ay bahayaan mo ng Panginoon sa detalye. Lahat tayo, susubukin ng Panginoon ang ating panampalataya. Now, sometimes hindi natin maintindihan, hindi natin maipaliwanag. That's all right. Ang detalye, bahala ang Panginoon. Alam niyo, si Abraham ay punong-puno ng faith eh. Imagine, ikaw, kung ang anak mo sabihin, ihandog mo nga yung anak mo. O halimbawa ako, sabi ko akin ng anak mo, sabi mo, Pastor, anong gagawin mo? Anong gagawin ko? Ito torture ko, tapos papatayin ko. Ito torture ko, tapos papatayin ko. Kayo, ibibigay nyo? Alam ng Diyos Ama ko anong mangyayari sa kanyang anak. And yet, binigay ng Ama ang kanyang anak. Sapagkat yun lamang ang paraan para tayong lahat ay makalaya sa ating kasalanan. Ang pag-ibig ng Diyos ay talagang dakila. Kasi tayo nagkaroon ng kaligtasan eh. Kasi sumunod ang Diyos Anak sa Diyos Ama. Ibinigay ng anak ang kanyang buhay kahit na alam niya kung ano mangyayari. Ay binigay niya kasi yun ang paraan. Kaya nga ang sabi sa Bible, kay Kristo, tayo ay mapapatawad sa lahat ng ating kasalanan. Pero kailangan natin gawin ay manampalataya. Kung tayo mananampalataya, ang ating kasalanan, maliligtas tayo eh. Na hindi nyo naintindihan nyo, that's all right. God will work out the details. Bahala ang Panginoon. Basta manampalataya ka na si Kristo ay namatay para tubusin ang iyong kasalanan. Kasi kung hindi, ikaw ang magbabayad ng iyong kasalanan. At let me tell you, the Bible talks about hell. Hell is a real place for people who will not put their faith in Christ. And so, again, kailangan natin, para maligtas, faith. Alam ba natin kung ano mangyayari? Alam ba natin kung may langit? Ako naniniwalang meron eh. Because I accept it by faith. Ba't ako naniniwala? Sabi sa Bible eh. Can you prove this book na hindi totoo? Kung ito'y kayang patunay, matagal na nangyari, hanggang ngayon hindi magawa. Ang Bible ay salita ng Diyos at sinabi diyan si Kristo ay nagkatawang tao para tubusin tayo sa kasalanan. At kung sino sa kanyang mananampalataya ay may buhay na walang hanggan. At ngayong umaga, kung wala kang pananampalataya kay Kristo, you better believe Christ as your Savior. Walang iba pong paraan. Si Kristo ay napahamak, si Isaac hindi. Pero si Kristo napahamak sapagkat siya ang magtutubos ng ating kasalanan. And I hope and pray na ang panampalataya natin ay nasa Kanya. Tayo po lahat tumayo. Let's all stand. Let us all stand. Tayo po'y tumayo at pumikit. Tayo po'y manalangin. Let's pray. Panginoon, ikaw po nakaalam ng aming mga puso. Kami po ay naririto lang upang ituro ang iyong mga salita. At kung papaano ang pananampalataya ay iyong sinusubok, tulungan mo kami na magtiwala sa iyo kahit hindi namin maunawaan. Ang aming tiwala, ikaw Panginoon ang magsasaayos ng lahat. And so I pray that you will bless this message and help us, Lord, to believe that you have a Son, that you have provided for us upang kami po ay maligtas sa lahat ng aming mga kasalanan. Tulungan mo kami na magtiwala sa Kanya. At ngayong umaga sa aming mga bisita na narito, ang sino man ang wala pa kay Kristo, ipakita mo po ang iyong biyaya sa kanilang buhay
sa kanila pong pagtanggap kay Kristo bilang tagapagligtas. Kaya Panginoon, kami naman na iyong mga anak, tulungan mo kami magtiwala sa iyo. Marahil may mga bagay na tinuturo ka sa amin, tulungan mo kami na magtiwala at gawin ang mga bagay na ito. Pagpalay mo po ang aming invitation, lalo sa mga bisita na wala pa kay Kristo, tulungan mo sila na maligtas. At ito po ang aming samot dalangin sa pangalan ni Jesus. Habang lahat po tayo nakatungo nakapikit, kung ikaw po ay hindi pa naliligtas, kailangan mo makilala si Kristo, huwag kang maghintay ng matagal na panahon para magpasya. Si Kristo ang tanging makapagliligtas sa atin buhat sa kasalanan. Lahat po tayo nagkasala at lahat tayo nangangailangan ng tagapagligtas. Ang ating Panginoong Hesus ay ipinako sa krus at siya ay nabayubay sa krus ng Kalbaryo upang i-provide sa atin ang kaligtasan na hindi natin kayang ibigay sa ating sarili. Kaya ngayong umaga, kung hindi mo pa si Kristo tunay na nakilala, ikaw ay manampalataya, talikuran mo kasalanan. Sapat ito ang daan upang ikaw ay maligtas. At salamat na ikaw ay naririto. Hindi isang aksidente na ikaw ay nakapakinig ng mensaheng ito. Kaya't kung ngayong umaga kailangan mo pong magpasya na ikaw ay maligtas, ay gawin mo ngayong umaga. At sa atin namang mga manampalataya, marami tayong faith issues sa Panginoon. Marami tayong mga bagay na pinagagawa ang Diyos sa atin. At minsan, naunawaan ko na nahirapan tayo minsan sapagkat hindi natin lubos na unawaan. But you pray. You just pray that God will strengthen you and God will empower you na magawa natin ang mga bagay na ito. So ngayong umaga, kung merong mga bagay na nais mong ipanalangin, you can come. You can come to the front and you can say your prayers and you can talk to the Lord. So habang lahat ay nakatuwa, nakapikit, tayo po ipatuloy na manalangin.